Belinario. Okay, let's proceed with from TikTok and People's Journal. Faster ang wala. Meron. Hi, baby Hill. Hi, Direk. Saan po kayo? Andito ako. Tumayo na ako. Tumayo na ako. May sila ako sa iyo. Hi, Astin, and of course, Andres. Una-muna, congratulations. Thank you. Astin muna. Astin, you've been around for quite some time. I remember 2016 ka nagsimula, right? So it took you some 9 years bago mo na-realize yung pangarap mo. Dumating ba yung point na parang medyo impatient ka na sa kahihintay na parang walang nangyayari sa career mo until of course pagdating ni Andres? Siguro hindi ko masabing impatient. Siguro mas moral parang dumating ako sa point na in-accept ko na parang hindi talaga, if hindi ito yung para sa akin, parang willing akong i-give up siya or willing akong mag-take ng ibang career. And yun po yung like yung 7 months po akong walang work, tapos dumating po yung mutihan ng sessioning. Andres, nauna sa iyo ang kakambal mo, of course, si Atasha, right? Nauna siya, she was ahead sa pasok sa showbiz. At that time kasi parang hindi ka pa decided na pumasok. So what made you finally decide na sundan mo yung ipak ng kapatid mo? Actually, prior naman, it was, we already knew, or we already kind of decided naman that it was going to go there, in that direction naman. Mas muna lang si Tash kasi also, she finished her studies before me. And parang we already knew in our hearts that we wanted to do this. And not only just do it for the sake of doing it, but also given the chance to really work hard and give our best with our craft, because we know that the industry is not an easy place, and you know our parents often would remind us that. But we both knew deep in our hearts that if we just work hard enough and really gave our effort, talagang maybe sana if the Lord would give it, like things could happen naman. And buti na lang naman, I'm so grateful and really I feel blessed na me and Tasha have been able to, you know, achieve some things in the time being that we've been. Para sa inyong dalawa, posible bang ma-inlove kayo sa isa't isa? Hindi pa ba? Sabi ng mga fans, oh. Hindi pa ba? Sorry, can you repeat it? Kasi usually yung mga love teams, talagang nagkakatuluyan eh, di ba? Nagiging sila talaga. In your case, like what I asked earlier, posible ba kayong ma-inlove sa isa't isa? Although, sinasabi nun ng iba, hindi pa ba? Like you said, kung possible, anything is possible. Pero, di ko na masabi. I don't know. Astin? Same answer po. So, posible talaga. Malaki ang Opo, hindi po chance. natin masasabi pero tignan po natin. Yung level ng friendship nyo ngayon, kumusta na? Nasa, in a scale of 1 to 10, nasaan na? Ako 11 ako. 11 na rin ako. Pero totoo, kami ni Ash, we're very close na, and even on the set, on working days, I would like to say, or I would like to believe na we enjoy each other's company naman. And it's always a fun time. Yeah, mas naging comfortable po kami sa isa't isa ngayon. Okay. Ano ba? Alam ko dalawa na yung tanong, pero tatanungin ko muna si Direk. Direk, while doing this movie, sabi mo nga may Anthony magic, Anthony chemistry, but of course, meron pa rin kayong napapansin sa kanilang dalawa. Working with this two, kasi first time nyo silang na direct. Well, si Ashley nakatrabaho ko na before, so hindi na ako surprised sa kanya. Si Andres actually, di ba naalala mo yung meron tayong scene na kailangan mong umiyak? Spoiler! Naalala ko bakit na kailangan mong umiyak. To be honest, na-surprise ako kay Andres kasi I had this thinking na may assumption ako na hindi siya nakakaiyak. Pero nung take 1 pa lang, binigay na talaga niya.
surpassed my expectations. Balikan lang kita, Andres. Ano ang pinaghugutan mo dun sa iyak scene na yun? Para sa akin, I think really it's really the scene. Talagang, kasi malalim talaga yung scene at kahit yung lines ko doon, talagang na-feel ko nung sinasabi ko. Kaya it was easier for me to release those emotions because I really felt the lines as I was saying it. Lastly, kasi kayong dalawa ang bida sa pelikula nito. This is your first movie together. Wala bang pressure na nararamdaman sa inyong dalawa? Kasi kayong magdadala ng pelikula eh. Ako po nung una, nung nagkaroon kami ng 12 million views sa first teaser, parang doon po pumasok yung pressure sa akin. Parang na-realize ko doon na hala, taas na expectation ng mga tao. Pero nung na-realize ko po na napapasukan na ako ng pressure, kasi hindi ako nakaka-work ng maayos kapag under pressure ako, mas hindi ko nagagawa ng maayos yung trabaho ko. So, tinigil ko po agad siya. Mas nag-focus po ako doon sa mga dapat po namin gawin. Andres? Ako naman, yes, kasi first movie ko to talaga and may pressure yan talaga kasi dahil first naman. Pero sa tingin ko naman kasi mas na-excite ako talaga because this is my first like, film and acting project and really kahit noon pa naman nung bata pa ako, I always dreamed na one day I'd be on the silver screen and jumping from teleserye, from a series to now the silver screen, I can say that I'm in the middle of one of my dreams. And so for me, parang it's much more of excitement than pressure. But the pressure is definitely there and importante din yung pressure, if you want to do a good job and produce good work, you need the pressure in. Thank you so much and congratulations. Thank Thank you. you. Maraming salamat po kita, Sir Moyo. Next, let's present Bate tonight, Roldan Castro. Good afternoon po. Okay, Direk, ilang percent po yung kinilig ka sa... Wait, dito na kita. Ano po? Ayun. Hello po. Sorry. Direk, ilang percent na kinilig ka sa Astin at anong eksena yun na pwede mong i-share sa amin? Ilang ano po? Percent na kinilig ka sa Astin at anong eksena yun? Well, actually, nung nilabas sa Araneta, hulaan yung fans, anong scene yun? Yung tinatawag nilang bed scene, just because nasa bed sila. Ayun. Pero ano yun, isa lang talaga yung bed scene na yun sa mga kilig moments na meron dito sa pelikula. And my staff can vouch for it kasi kapag iba nag-shoot, pati yung mga behind the scenes people talaga nag-ano, woo! Ano talaga sila. So, ayun, ako feeling ko yung pinasilip na eksena na nasa kama sila. Yun yung gusto mga pinaka-feeling moments sa pelikula. Okay, Direk. Pero what I can promise is, hindi lang yun. Kayo, Astin, ilang percent kayo kinilig sa isa't isa sa mga eksena yun? Ilang percent? Yes. 100%. Kasi yung mga kapag ginagawa po namin yung scenes, parang in-enjoy na lang po talaga namin yung moment, parang hindi na kami nag-acting. Hindi in the moment nga. Tama, method acting, di ba? Oo, tama. Para mas nararamdaman ng mga audience kung ano yung emotions ng character. Andreas, may talaga. Ako naman sasabihin ko 100% din. Kasi mas nafe-feel ko talaga yung mga eksena na ginagawa namin. And I'd say, minsan nga masyado ako kinikilig. But yeah. Tapos Andres, ano yung na-share mo, na-kwento mo sa parents mo, kay Aga, kay Miss Shirley? Nung natapos mo itong pelikula na parang memorable sa'yo, favorite mo, nahirapan ka, meron ka pag-share sa amin? Usually kasi we don't really talk about naman like what happens sa mga eksena or ano nangyayari specifically sa set. Pero when I come home naman and I get the chance to talk to them, it's always just I share the experiences, the firsts and the lasts of working. I always often share with my parents like
the feeling I get when I'm on set, because I genuinely really love my job. And I really appreciate the craft, and that's what I talked to my dad about, is like the craft of acting. Kasi kahit bago pa lang ako, I'm still trying to learn and learn. So I'm always asking them questions, and even Direk can agree, always ask questions, always trying to learn. Yun. So ibabalik ko pa rin yung tanong, saan kayo, ano yung pinaka-favorite nyo na scene na pwede i-share na hindi naman mag-spoil movie or memorable sa inyo? Siguro sa akin, yung scene na shinare na namin direct, no, yung wala pang nakakast, yung parang, yung pinost nyo before na naglagay kayo ng Ano yun? yung scene na sinasabi ko sa kanya na distraction mo lang ba ako? Yun. Okay. Yung una niyo pong pinost. Yun, kasi parang, yun yung favorite ko kasi, yun yung isa sa first scene na tinig namin na medyo heavy. And doon ako natatakot talaga. Kasi fear ko po na kasi di ba kapag nag-shooting, parang ilang beses mo siya kailangan ulitin yung mga scenes. Hindi siya kagaya before sa Mutya na 2 takes lang and okay na, like wide shot and close up, okay na. Pero ito po kasi ang daming beses mo kailangan ulitin, ang daming beses mo kailangan magalit, ang daming beses mo kailangan umiyak. And sobrang happy po ako doon, at saka isa siya sa naging memorable sa akin dahil nagawa po namin ng maayos na news. Okay. Andres? Ako naman, siguro, mahirap pumili kasi there's a lot of sequences that we were able to shoot so far. But, ako naman, I don't have a favorite. Talagang, when I read the script pa lang, from the very first time, while I was reading each sequence, I was already thoroughly enjoying it talaga. So, for me, I'd say, all, pwede. Meron namang isi-share. Yes, correct. Lalaglag ko si Ashley. Meron kasi isang eksena. Tapos, basta may gagawin sila doon sa eksena na something. Siyempre, hindi ko sasabihin mo ano. Parang yun yung first ever kukunan namin sa shoot na ganong level. Tapos, narinig ko si Ashley sa kasi nakalapel siya, di ba? So narinig ko. Narinig talaga na sa, kinakabahan ako. Sabi mo gano'n. Bakit? Kinakabahan ako kasi ang daming tao. Tapos gagawin niyo yun. Opo, hindi ako sanay pa ulit. Pero hindi ko pwede sabihin kung ano yun. Basta ako, narinig ko lang si Ashley sa lapeto. Kinakabahan siya para sa eksena yun. So yun pala, kasi maraming nanonood. Ngayon tatandaan ko nang may lapel ako. Nalilimutan ko lagi. Okay po, thank you. Salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Next.